Si Marcos ang mamimili ng Vice Presidente. Yan talaga mga kababayan ang posibleng senaryo. Kapag sa pagkakataong ito mga kababayan ay successfully mai-impeach siya talaga nila ng tuluyan si VP Sara Duterte. Dahil ngayon pa lang mga kababayan, ngayon pa lang pinaghahandaan na ng mga bangagan mga kababayan ang pagpapa-impeach kay VP Sara sa makatuwid ang sabi mismo ni VP Inday. Kitang-kita sa budget para sa susunod na taon mga kababayan ang mga nagmimistulang mga bribe na naman mga kababayan para sa mga kongresista para bumoto ng yes sa impeachment ni VP Sara. Kapag nagkataon daw mga kababayan na lulusot ito at mapupunta sa Senado at ginigipit mga kababayan ni Bangag itong mga senador at mapipilitang ipa-impeach si VP Sara Duterte kapag nagkataon mga kababayan. Dahil wala sa konstitusyon line of succession mga kababayan. Ang presidente lang papalitan ng bise. Pero kung mawala ang bise, wala po sa konstitusyon mga kababayan na nakasaad kung sino is physically ang ipapalit ng bise. Kaya ang mangyayari, si Marcos ang pipili. Sino bang ilalagay mo, Bangag? Ilagay mo ba si Tambaluslos? Si Sandro Marcos? O baka pwede rin ang asawa mo na si Admiral? Lubos-lubosin nyo na. Kung gayon mga kababayan, pwedeng upong vice presidente si Lisa. At ano din ang mga kababayan? Anong qualification ni Admiral? Pwede ba yan? Kapag mangyari mga kababayan na iupong vice presidente si Lisa and then magre-resign si Bangag, matutuluyan mga kababayan na maging presidente ng Palaka. Pero ano lang yan mga kababayan ha? Spekulasyon. Pero malamang sa malamang mga kababayan, ang susunod na presidente ay nanggaling po mga kababayan base sa hierarchy ng gobyerno. Mamimili siguro si Ngagba mga kababayan kung Senate President, Speaker of the House, o kung sino mang mga halal na politika. Pero mahilig silang magbendalo mga kababayan. So, hindi pa rin malayo na pwedeng iupo si Lisa. Lahat posible mga kababayan sa panahon ni Ngagba. Pero mga kababayan, ang isa lang ang sigurado, tuloy na ang impeachment ni VP Sara. Panoorin niyo po ha. At ngayon, pag-usapan natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Walang kadala-dala mga kababayan. Umamin. Nagpa-interview si Natinyo at saka si Ilago. Well, siyempre, kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay unconstitutional. barred dahil more than one impeachment complaint yan, Hindi lang yan mga kababayan ang argumento ng Korte Suprema. Malinaw na sinaad doon mga kababayan na aside sa lumabag ito sa 2 beses ng pagsampa ng impeachment, is hindi daw dumaan ito sa due process. Itatak nyo yan sa kokote nyo mga bangag ha, mga buhayang kongresista. Na sa susunod na magsampa kayo ng impeachment case laban kay Sara, is siguraduhin nyong dumaan kayo sa due process. Hindi man lang sila nag-hearing mga kababayan, hindi man lang pinabasa. Ngayon ang taas pa ng inyong oras. Plansyahin nyo ng todo para pulido. At nang magkaalaman mga kababayan, kung sino-sinong mga congressman ang bumoto mga kababayan ng yes para ma-impeach si VP Sara Duterte. Nang sa gayon, kaming mga Pilipino, sambayan ng Pilipino o taong bayan, tayo na naman taong bayan to. Mas marami tayo mga pro-Duterte supporter mga kababayan. Makapaghanda tayo kung sinong ibabangga natin mga kababayan dyan sa mga kongresistang bumoto na magpa-impeach kay VP Sara. Palitan na natin yung lahat ng mga buwisit na yan. Karoon nga sila ng hindi lang 3, kundi 4 na impeachment complaints pa. 4. So na-dismiss yun. So ngayong patapos na yung 1 taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang. Ilang tulog na lang! Ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan ha. Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan. Matakin ninyo ha, 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon. Marcos Bangag Jr. Di ba? Etong confidential fund, yung mga kababayan, bakit hindi pina-audit itong mga Makabayan Black,
makakaliwa, mga kongresista, mga kababayan. Kay Sara lang. Baliwala yan no, sa isang trilyon Bilyon, kay Bangag. control projects na linamo ng mga walang yan congressman at Oh. senator sa nakalimutan. Trilyon na. Not to mention, mga kababayan, hindi pa natin na nakakalimutan yung 2 taon nilang pagbibigay ng ayuda, mga kababayan. Trilyon din yon dahil 500 billion and 590 billion, mga kababayan. Di ba? Kabulukan. Sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatantanan si BP Sara dahil Not to mention, yang si mga kababayan, yung pasabog ni Zaldico, na umamin na talaga, mga kababayan, na nangungulimbat ng tongpat sa itong si Marcos at Romualdez. banta si BP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028 at malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto. Tanggalin sa pwesto. Vice President na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, Grabe. Sige, pagpalagay natin extreme, mga kababayan. Posible, ha? Walang hindi posible, mga kababayan. hindi magiging Vice President ang Inday Sara Duterte. Hindi magiging presidente. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si BP Sara at natanggal bilang isang Vice President? Perpetually, mga kababayan, barred sa pag-handle ng opisina sa gobyerno. Hindi na siya pwedeng tumakbo, mga kababayan, kapag siya, ma-impeach siya. Di bali. Nagbigay naman ng hint si VP Sara Duterte, mga kababayan. Sabi niya, di ba? Di ba sa kasagsagan ng impeachment laban sa kanya? Nung umpisa pa lang, mga kababayan, ang sabi niya, si Baste gusto yung magpresidente. Yan, mga kababayan, ang kanilang plan B. Kayo lang ba ang plan B, Bangag? Plan B, plan C, plan E, plan F? Si Baste ang tatakbo, mga kababayan. At kapag presidente na si Baste, siguradong mananalo na si Baste, mga kababayan. Impeach sila si Sara. Mananalo yang si Baste. Bibigyan ng amnesty yan si VP Inday. Pardon, ganyan. Yung mga bilanggo nga, mga kababayan, di ba? Mabigyan ng pardon. Example, Robin Hood Padilla. Akulong na yan. Kaya nakatakbo, mga kababayan, dahil binigyan ng pardon. Pwede rin yung gawin sa kay VP Inday. Pwede na siya makatakbo. Pagkatapos si Baste, siya na ang presidente. 2 Duterte. Lagot kayo, mga bangag kayo. Sige, mas lalo nilang gigipitin, mga kababayan. Mas lalo yung lalaban. At mas titindi, mga kababayan, ang kanilang matitikmang hagupit laban sa mga Duterte. Alam niyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng Vice President? Marcos Bangag Jr. ang magtatalaga ng Vice President. Eto nga, dahil mahilig sila magbendalo, mga kababayan, baka italaga niya ang kanyang asawa. You want some? Baka italaga niya, mga kababayan, Alam nyo naman, mga kababayan, itong mga kagunggungan ng mga taong ito, mga kababayan. Take your pick kung sinong gagawin niyang Vice President. O pwede si Tambaluslos na Wala na. Kalaban na daw sila Daw. Pero hindi pa tayo totally convinced, mga kababayan, na kalaban talaga sila. Baka drama lang dahil busog na Pinatakas na, mga kababayan, dahil busog na. lalaway para maging Vice President nang siya makatakbo sa susunod. Hindi rin Abay, mananalo. pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. Chuchu. Ang talaga. Yung kanyang asawang chuchu. Paano na yan, Your Highness? Talaga, ang Disney Princess na mga kababayan, ang Disney Princess, papopromote sa pagiging Disney Queen. Ay, naku nga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., Tip-tip. yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay BP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga Ay, nako. Party-party na naman at saka gold rush na naman, mga kababayan. Busog na naman ito. Talo na naman dito ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dahil mapupunta na naman ang pera doon sa mga bulsa ng mga kongresista. Ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si BP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga Hoy kayo mga mga congressman at mga senador Ano yung sinasabing mga allocable ninyo?
Akala natin wala ng mga mga kababayan, insertion at saka pork barrel. Mayroon pa rin daw mga allocable mga kababayan at hindi pa rin daw naaalis hanggang ngayon. Diyan siguro mga kababayan ilalagay itong mga suhol para pa-impeach si VP Sara Duterte. Nangyari nung nakalipas na taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Akala Pero natin ang makukulong katotohanan sila. niyan ay ginagamit talaga ang pangtaon ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas. Suhol pa more! Sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Diyos ko Lord, wala na kayong ibang ibang iniisip, mga senatong, mga kongresista, mga bangag. Trabaho na lang kayo ng maayos. Oh, sa halip na gusto nyong i-eliminate si Sara. Isa lang si Sara eh. Grabe, tinik sa kanilang lalamunan talaga mga kababayan. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Hindi Well, na. sa tingin ko, Hindi medyo na. iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, O bangag. 12 years old pa lang, bata pa lang kami, bumabatak na yan si Ading. siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala dun sa pulmuronic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source. Patay Wala na naman ang si Bong confidential. Laza. Oh. Kung ayaw nila maniwala kay Kati Binag, dahil si Kati Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay. Pero yung kay Katibinag ba kababayan is a personal talaga first hand na information, personal knowledge mga kababayan. Kitang-kita niya. Sumisinghot mga kababayan, dumudugo pa nga ang ilong. Talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Kapatid na mismo, no? Oh. Mabuti naman mga kababayan at iniisip ni Aimee ang kapakanan ng Pilipinas. Napahanga tayo kay Aimee doon mga kababayan. Hindi madali yon pero hanggang doon lang kami Aimee ha. Huwag mo kaming asahan na susuportahan ka kung aangat ka ng Vice President, no? O Presidente in the future, no? Pero hanggang Senador, pwede pa. Pero humanga kami sa ginawa mong iyon. Kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. Concern siya mga kababayan si Aimee doon, di ba? Dahil alarming na siguro mga kababayan itong talagang pagiging addict ni Bangag. Dahil sabi ni Aimee, tama na, uwi na tayo. At aside pa dyan mga kababayan, So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid, bangag. I can imagine, napakasakit para kay Aimee Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin? Grabe din ang ginagawa na kasi mga kababayan ng kanyang kapatid na Bangag. Binalahura na ang Pilipinas. Lalong sinisira ang kanilang pangalan mga kababayan. So stop it. Kaya napilitan si Aimee lumabas sa mga kababayan at magsalita dahil stop it. Sabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Aimee. Diba? Siguro naman Kayong, matatanggap eto yun. mga kababayan, ewan lang natin ha. Alam natin mga Ilocano mga kababayan, lalo na mga kababayan yan dyan sa, taga saan nga ba sa BBM mga kababayan? Batak! Batak o Batak? Ewan natin, basta malapit dyan. Ilocos Norte. Ilocos Norte na lang mga kababayan. Alam namin na solid kayo kay Marcos Sr. Given na yan. Pero, eto, alam nyo, anong abilidad dito si Marcos Jr.? Susuportahan nyo pa rin yan. Alam nyo, ginawa, sa bayan ngayon, mga kababayan, ninakawan. Bagsak ang ating ekonomiya. Kung mayroon kayong susuportahang Marcos, bakit si Aimee na lang? Si Aimee na lang. Wag na yung mga kababayan, si Nagva. Na mga binikas na salita ni Aimee Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Aimee Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka sumusuporta makukulong sila yan sa at maging bangag. presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ililista natin lahat itong mga demonyo, mga kababayan, na magpa-impeach kay VP Sara. Ano na lang Ililista mangyayari natin. sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr. kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila,
hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin may sarili silang, meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung Kasi Corona, salin. DAP, Development Acceleration Program. No? DAP ba yun? Binigyan ng mga taga 50, magkano ba yun? Parang ewan ko ba, nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no? Sa pagtatanggal kay Ang pambayad. Oh. Pero ang akusasyon nila mga kababayan kay Corona is yung sa SALN. Maliit lang yun mga kababayan. Yung, may mali lang sa SALN. Pero hindi significant pa kababayan na talagang masasabi mong blunder. Oh, hindi nga umabot ata ng 1 milyon. Basta discrepancy lang mga kababayan. Hindi lang na-declare. By the thousands lang siguro yun. Basta maliit lang. Pero ang ginastos mga kababayan para bumoto. Gumastos ng bilyon-bilyon ang gobyerno para pang suhol sa mga senatong via DAP o PDAF o pork barrel mga kababayan. Asar si panot mga kababayan Aquino dahil dyan kay mga Corona mga kababayan ay dahil Corona nawala sa kanila ang parte lang ng Hacienda Luisita na ipamagay sa mga tao mga kababayan. Kaya galit na galit si Panot. Kay Chief Justice Corona, no? Ako, tumayo ako doon bilang isang private prosecutor pero hindi naman po aktibo doon. No? Dahil ako naman po, naniwala doon sa mga pratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Ngayon, nagsisisi ka na. Alam mo na politika. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Luisita. At ngayon meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Luisita na pinababayad ng gobyerno. Siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil grabe pera-pera lang din. Sa Pilipinas. Pera lang yan. Gaya Pera, impeachment lamang kay Sara. Pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha ng pera lang yan. Yan wala ba nakapag-dokumento dyan mga kababayan sa pagtanggap nila ng pera at kapalit ng perma para ma-impeach si Sara? Dahil once na tumanggap sila, that mga kababayan, that is graft and corruption na already. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang na ang araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan na madadalihan sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment Erap Anong Estrada? ehemplo? Si Erap Estrada talagang popular na artista. Nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yun nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya. Talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Ay nako, grabe kawawa tayo mga kababayan Bumuti lang ang ating mga kababayan, sitwasyon nung si Tatay Digong na mga kababayan. Kung hindi lang talaga nag-COVID, tuloy-tuloy na yun. Pero grabe talaga, napakaganda ng ginawa ni Tatay Digong mga kababayan. Napakalaking naitulong sa bansa ngayon mga kababayan. Pinakulong pa ni Bangag. Kontrolado ni Erap ang Kongreso dahil siya ay popular na popular. Maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga. Ay, sa yun media kasi mga kababayan. Yan ang problema dahil ang media sa mga panahong iyon, napakalakas ng impluensya. Wala pang social media mga kababayan So kung anong sasabihin ng media mga kababayan, yan lang papaniwalaan ng tao. Yun ang dati. Para pa tayong nakapiring mga kababayan pagdating ng social media. Ayan. Kahit anong panira nila mga kababayan sa mga Duterte, hindi tumatalab. Ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika. Matatapos talaga ang karera ninyo. Manda kayo. Eto magpapa-impeach si VP Sara Duterte. Matatapos ang inyong karera. Kung manalo man kayo dahil wala kayong kalaban o mandaya kayo, kakalkalin namin ang inyong mga baho. Hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero.
dahil nga ang mga politiko mas gusto nilang manatili long term kesa Long maging kaaway term. ng isang nakaupong presidente. Itaga niyo yan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basehan yan 125 billion na ginamit para sa investigasyon. And then sa COA, mga kababayan, wala namang issue, di ba? Sabi ng COA, defied opinion. Wala kami nakitang Yung mga kababalaghan. mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay Mm. pag-aari din ni Zaldico o may maling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP NPA. Oh. NPA sa Yan. mga eskwela Papaaralan. talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, Tapos pa, mga kababayan, isa pa sa doon sa pinagamitan ni Sara, mga kababayan, ay yung mga pinaggagawa, mga kababayan, ng ACT Teacher Party List. Teacher ko no, mga kababayan, pero komunista namang mga animal. At ang sabi ni Sara, nangongolekta pa daw sa mga guro, mga kababayan, itong ACT Teacher, ang kapal. Nangongolekta ng contribution. Diyos ko, Lord. yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Inday Duterte. Sara Duterte. Na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski rapid tulpo pa. Ay, Matapos si Robos! napakagandang Si Senator Bembang daw, mga kababayan. Diyos ko, Lord, may bagong pangalan si Tolpok, mga kababayan. Nagbebenta pala yan ng pampatigas ng mga kababayan. Ari ng lalaki. Ay, hindi naman nagbebenta, pero nag-i-endorse. Robos. Tapos, sumabit sa issue, mga kababayan, ng bimbangan ng mga starlet ng Viva Max. ano ba tawag doon? Di ba kung ano niyan? Meaning, is kabit siya yun eh. Kabit yun, mga kababayan. Tapos yan pala man ang expertise niya. Di ba? Yung kabit-kabit na issue, mga kababayan. Tapos kapag nagkataon, yun din pala ang gawain niya. Diyos ko, yan? Bantay sa lakay? Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip, no? Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. Wala na, sira-sira na ang mga tulfo, mga kababayan. Mga kasi mga hipokrito. Number 1 hipokrito. Lalong-lalo na yang si Erwin. Di ba? So ganyan katindi yung pagkatakot nila ng Pareho sila lahat tulpo. Si Ben Tulfo lang siguro ang medyo pa, mga kababayan. Pwede pang pagtiyagaan. Pero yung ilan, lalong-lalo na Mon Tulfo, bastos din, mga kababayan. Nag-anunsyo ba naman, mga kababayan, na tumitigas ba daw kanyang ari? Diyos ko, Lord. Anong paki namin dyan sa bulate mo, Tulfo? administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente, Ginulpi nga ang sheriff, mga kababayan. Dahil yung sheriff na yun, mga kababayan, typical na gawain ng mga pang-abuso, mga kababayan na Parang Robin Hood si Sara, mga kababayan, no? Ay, hindi naman Robin Hood dahil magnanakaw si Robin Hood Pero superhero. Tagapagtanggol ng naaapi. ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa Nusgahan ang mga dayuhan nga. mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Kawawas Nakita Tatay niyo sa Digong, bato, no? pag Tapos si Kaufman, mga kababayan, ngayon palang nagsabi na, hindi naman daw kagulat-gulat, mga kababayan, na hindi daw nabigyan ng interim release si PRRD dahil
Simulat sa pool pa lang alam na daw niya mga kababayan na imposible daw makalaya talaga si Tatay Digong via interim release. Bakit mo kami pinaasa, Kaufman? Oh, alam mo na pala. Tapos, ang sabi niya, if ever na makalaya, parang milagro na lang. That's a miracle. Oh, kung mapalaya via interim release daw mga kababayan. Pero sa kanyang interview, panay paasa na I'm pretty confident, I'm pretty sure na daw mga kababayan, papalabas natin si Tatay Digong. Ay nako. Presidente is Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang Anong sabi ni VP Inday? Kapag kalaban na kita habang buhay. buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan. Dahil sa May isalin nyo si Paduano at si Akop ha. Yung mga dalawang demonyong yan mga kababayan. Kahit pa'y gurang yan mga kababayan, dapat yan. Panagutin yung mga buwisit na yan. ginawa nila ni Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo kay Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr. Makakalkal. Maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang tulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil Yan, I love it. I love it. Kasala, dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, Magpakasasa. mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Siyempre, pagsasamantalahan nila, bibili ng kanilang mga boto. Bakit ba naman mo tatanggihan ng grasya kung nandyan na? Pero pagdating sa botohan, magiging talaga mag-iisip yan ng 10 beses bago bumoto sa impeachment. Sa Nawala ka, Roque! Nawala ka. Uy! Forward natin. meron pong tumawag, no? Mayroong tumawag. Hindi pa po natapos ang ating broadcast, no? Tumuloy-tuloy pa rin ang ating Sige, broadcast. tuloy-tuloy mo. Pero yun lang naman po ako sasabihin ngayon. Biglang natapos mga kababayan. Biglang natapos. Isip na palibasa, kayo nakaposisyon, na kayo ay forever. Walang forever. Sino ba yung tumatawag kay Roque Darating ba? ang panahon, baka mawala na ang bangag at pag nawala ang bangag, katarungan ang harapin. Mag-isip kayo bago Bangag. suporta sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Ito po inyong Spokes ng Bayan nagsasabing, Okay, bye-bye. I love you na naman yung mga kababayan. Sige, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post the comments below.